Good morning! Magbahagi tayo ng ating devotion sa Proverbs chapter 9 verses 1 to 4. Sabi dito, Wisdom has built her house. She has carved its 7 columns. She has prepared a great banquet, mixed the wines and set the table. She has sent her servants to invite everyone to come. She calls out from the heights overlooking the city. Come in with me. She urged the simple to choose who lack good judgment. She says, sa Tagalog, sabi, itinayo ng karunungan ang kanyang bahay. Kanyang tinabas ang kanyang 7 haligi. Pinatay niya ang kanyang mga hayop, hinaluan niya ang kanyang alak, kanya namang ginayakan ang kanyang dulang. Kanya namang sinugo ang kanyang mga alilang babae. Siya'y sumisigaw sa mga pinakapantas na dako sa bayan. Kung sino may musmos pumasok dito tungkol sa kanya na mapurol sa pangunawa, sinasabi niya sa kanya. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Kawikaan chapter 9 verse 5 to 8. Halika kayo, inyong kainin ang pagkain ito at tunggain ang inumin nilang ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay pag-ani ng pagtusta. Ang pagtuwid sa masama nakakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa yun sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 9, Talata 9 hanggang 12. Matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ika'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Proverbs chapter 9 verses 13 to 15. Ang sabi po dito, ang nakakatulad nitong taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan sa kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Amen. Purihin pa po naman sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Proverbs chapter 9 verses 16 to 18. Sino mang musmos ay pumasok dito at tungkol sa kaniya na mapurol sa pag-unawa, sinasabi niya sa kaniya, ang mga nakaw na tubig ay matamis at ang tinapay na kinakain sa lihim ay masarap. Ngunit hindi siya nalalaman na ang patay ay nandoon at ang mga panauhin niya ay nanga sa mga kalaliman ng Sheol. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.